Di tulad ni Tatay Jeffrey na isang machine operator, walang trabaho si Omar, di niya tunay na pangalan. Pero nang puntahan ko ang kanyang pwesto sa sitio 6. Saan ang bahay niyo? Ah, ito. Ayan po yung mga kain na binigay po sa akin ng mga kaibigan ko. Oo. Binigay lang po sa akin kanina. Buti nakapagpatayo ka na, no? Opo. Kaso po wala pa po ang pambili ng mga yero. Oo. Wala pa po. Kaya hindi pa po talaga. Kulang pa. Kulang pa po talaga ako. Oo. Pero at least meron na. May poste na, may kahoy na. Kaso ang ano ng problema po sa akin, ma'am, yung yero, pambubong, kapo yung pambili. Yero, pambubong. Kaya kailangan mong magbenta ng tanso. Saan yung tinago mong tanso? Ano doon po, ma'am, sa may tinutulugan namin dito. Ah, sige. Ito. Dalawang palapag ang balak niyang itayong bahay at para magawa ito, nanguha siya ng mga kable ng kuryente at telepono. Bakit po? Alin po ba napapakinabangan dito? Ito po ma'am sa loob. Kasi po tanso yan, ma'am. Wire po yan. Wire. Kaya yung sa loob. Opo, ma'am. Okay. Tapos anong gagawin nyo ngayon? Susunugin ko po siya, ma'am. Para yung alin? Ito pong wire na to. Susunugin nyo? Opo. Tuwing nagkakasunog, gawain na raw ng ibang taga rito ang kumuha ng kable ng kuryente at telepono. Mahal daw kasi ang bili sa tanso na makikita sa loob ng mga kabling ito. Pag nasusunugan kayo, ganyan talaga ang ginagawa ninyo. Ilang taon na po rin kami nasusunugan dito. Tapos yung mga taga rito, talagang ganyan ang ginagawa. Opo, ma'am. Halos po lahat kami dito. Ito ang dahilan kung bakit si Omar, 2 palapag na ang naitatayo. Samantalang ang mga tulad ni Tatay Jeffrey na mano-manong nagsasalba, ni papag wala. Ayon sa batas, bawal kumuha ng kable na pagmamay-ari ng mga kumpanya ng kuryente at telepono. Kahit pa nasira o nasunog na ang mga kabling ito, pagnanakaw pa rin daw ito. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang paggamit ng mga substandard na kable ng kuryente ang isa rin sa mga dahilan kung bakit palaging nagkakasunog sa isang lugar. Bakit po ba fire-prone itong sitio 6? Fire-prone sila kasi yung kalsada nila patwalk na lang. Tapos yung bahay nila is dikit-dikit. Yung mga wires, hindi naman lahat sa kanila mayroong legal na connection, metro. So 1,000 na nasunog dyan ngayon. Hindi lahat yan mayroong legal na metro. Yung iba dyan, gumagamit ng submeter. Oo. Nagsasubmeter sila sa may legal na wire. Tapos yung mga wires nila, hindi dumaan po sa electrical inspection. Matapos makuha ang tanso, diretsong junk shop si Omar. Magkano pong bilhin niyo dyan? 500? Abot 1 kilo? Wala, 6 na guwit. Magkano po yun lahat? Ate, 250, tsaka isang guwit, 50, 300. Pareho ba siya nito? Ito? O iba? Ha? Copper 3 tawag. Copper 3. Wala rin hindi naman kuha ko dyan. Eh yung kanya? Ito, Copper C. Copper C. Mas mahal yan. Dahil sa iligal na pagbebenta ng tanso, malamang matatapos na ni Omar ang kanyang bahay. Samantalang si Tatay Jeffrey, halos wala pang nasisimulan. Kulang pa ang pondo para makabuo ng papagman lang. Ang problema, ayon sa pamunuan ng eskwelahan at DSWD, sa loob ng 3 araw, kailangang umalis na sa evacuation center ang mga taga-sitio 6. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling magbenta ng yero si Tatay Jeffrey. Kung hindi siya makapagtatayo ng bahay sa loob ng 3 araw, wala silang matutulugan. October 30, 2025,
Isang linggo matapos ang sunog, pinaalis na sa evacuation center ang mga taga-sitio 6. Napilitang mag-alsabalutan sina Tatay Jeffrey. Bit-bit ang lahat ng kanilang gamit, napilitan silang bumalik sa nasunog na sitio 6. Pero pagdating sa kanilang pwesto, isang linggo matapos ang sunog, pinaalis sa evacuation center ang mga apektado ng sunog sa Katmon, Malabon. Napilitang bumalik sa sitio 6 sina Vervic at Tatay Jeffrey. Pero dahil kapos sa pondo, ito lang ang kanilang nakayanan. Papag at trapal. Walang pinto, walang dingding, dito sila magpapalipas ng dilim. Sa kanilang paligid, marami ng bahay ang nakatayo. Sumikip na ulit ang mga eskinita at ang mga barong-barong tila nadagdagan pa. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.